Sa loob ng Philippine Military Academy, hindi lamang talino at lakas ang nahuhubog, kundi mga kwento rin na sa paglipas ng panahon ay mas lalong nagkakaroon ng lalim at halaga. Gaya na lamang ng dalawang kadete ng Talang-Tangal Class of 2026 na sina Cadet First Class Adrian Faith San Jose at Cadet First Class EY Inchan at Choan. Nagsimula ang kanilang pagkakaibigan dahil sa pareho silang may dugong Cordilleran. Si Cadet First Class Adrian ay mula sa Cervantes, Ilocos Sur, habang si Cadet First Class EY ay mula sa Bontoc Mountain Province. Bagamat marami sa kanilang mga kaklase ay mga kalalakihan, hindi rin sila nagpahuli. Ma'am, actually wala tayong pinagkaiba din sa galing sa ibang region, ma'am. Kasi lahat ngayon tinatanggap na nila yung from 5 feet and yung 5 feet na yung pinakamababa sa tinatanggap. So, hindi lang kaming mga Cordilleran yung maliliit dito or mga nagkulang sa height, but also from other regions. And we are very proud to say na although kahit ganito man yung height nating mga Cordilleran and from other regions, you're able to make it. When it comes to journalism, it's different. You have many types of or style of writing, and that's one. It's hard for me. Yun yung hardship na naranasan ko bilang isang journalist is to make time to write. But eventually, I made it. I took my time management well at nakaya kong magsulat at the expense of my own free time. Pareho silang anak ng mga retiradong pulis at ito ang kanilang naging inspirasyon para pumasok sa akademya. Sa kanilang pagtatapos nakatakdang makatanggap ng Superintendent Saber Award si Cadet First Class Adrian Faith San Jose, habang Journalism Awardee naman si Cadet First Class EY Inchan at Choan. Top 3 naman si Cadet First Class Thomas Edgar Isla Sipulcre. Bagamat lumaki ito sa Angeles City, Pampanga, hindi niya nakalimutang lumingon sa kulturang kanyang pinagmulan. Ito'y dahil tubong Sabangan Mountain Province ang kanyang ama. So before, since I grew up in Angeles City, Pampanga, I really had no idea about the cultures of the Cordillerans. And somehow, Philippine Military Academy bridged the gap. I'm thankful that I became a PMA cadet because without being a PMA cadet, I may have no more other opportunities to trace my roots, to somehow give credit to where I really came from. Nakatakda siyang tumanggap ng Secretary of National Defense Saber at National Security Studies plaque. Ilan lamang sila sa 1,211 na mga nakapasa sa entrance examination ng 2019. Payo naman nila sa kanilang mga kababayan. Narigat man suna. That doesn't mean nga give up kayon. Kasi data yung igorot yung taga-Cordilleran, tatarakit ako amin. Mga lecho kay inbitaran sa kayo, sinan kapwa ay ifuntok sisa, ay mantek sinan PMA challenge. Adita ko in give up, nung agman ay failures na na-encounter tako sinan biyag tako. Papati tayo lata tayo, wade kung data ko nan ugalin si Ibunto kay in papati lata si eskwela na. Ang kanilang tagumpay sa buhay ay hindi lang ipinagbubunyi ng kanilang mga kapamilya at mga kaibigan, kundi pati ng kanilang mga kababayan. Vanessa Bugtong, RNG News.